Malakas na tinanong ni Ming si Feng Wuxiang kung siya bilang isang deity ay may lakas ng loob na makipaglaban sa kanya. Nagulat ang lahat at nagtanong kung nababaliw na ba si Ming dahil kahit may mga pagkakataong nakakapatay ang martial dominator ng deity ay nangyayari lamang ito sa ilalim ng mga espesyal na kondisyon tulad ng tulong ng killing formation at ang mga napatay na deity ay kadalasang mahihina. Sinabi ng iba na kilala nila si Feng Wuxiang na nagsasanay ng Blood Shadow Divine Technique at nasa Third Realm Dharma Heaven na isang napakalakas na kalaban at ang hamon ni Ming ay isang kahangalan dahil ang isang deity ay isang mataas na anyo ng buhay at sa isang harapang labanan ay tiyak na mananalo ito gaano man kahenyo ang martial dominator. Pinigilan siya ni Jin Shanbai at sinabing ang Third Realm Dharma Heaven ay hindi kasimple ng kanyang iniisip ngunit ngumiti si Ming at tiniyak na mayroon siyang dahilan. Tumingin si Jin Shanbai sa temple leader at si Su Beijian ay marahang tumango at pumayag sa ginagawa ni Ming. Sa harap ng hamon ni Ming ay natigilan si Feng Wuxiang at pagkatapos ay malakas na tumawa ngunit biglang tumigil ang kanyang pagtawa at sinabing isang maliit na martial dominator ang nangangahas na haminin ng isang deity at kung naghahanap ito ng kamatayan ay pagbibigyan niya ito. Bilang isang deity ay may tiwala si Feng Wuxiang at malalaki ang hakbang niyang pumunta sa arena na may pumipigil na pagpatay sa kanyang mga mata nais samantalahin ang pagkakataon upang tuluyang patayin si Ming. Lihim siyang pinayuhan ng Right Prime Minister na huwag magpabaya dahil nais ng Divine Lord na patayin si Ming at kung magagawa niya ito ay isang malaking kontribusyon. Lalong nasabik si Feng Wuxiang at sinabing huwag mag-alala ang ministro dahil sa kanyang Blood Shadow Divine Technique ay madali niyang mapapatay si Ming. Dahan-daang iniunat ni Ming ang kanyang katawan at lihim na pinaandar ang Ruyi Robe at mahigit 1,000,000 Fashion Coins ang nasunog sa maliit na espasyo ng balabal at naging malakas at dalisay na lakas na damaloy sa lupa at mabilis na bumuo ng isang killing formation. Ang isang Third Realm Dharma Heaven na deity ay napakalakas at hindi kailanman naisip ni Ming na direktang makipaglaban dito ngunit hindi alam ng iba na mayroon siyang Ruyi Robe na kayang kumalat bilang usok at magtipon bilang anyo lumaki at lumiit at anumang oras ay magtayo ng formation na hindi mahahalata ng kalaban. Siyempre ay nakasalalay pa rin ito sa karunungan at kakayahan ng gumagamit at si Ming ay madaling nagtayo ng isang Grand Celestial Blood Refining Formation na kanyang binuo mula sa mana ng Blood Clan at sa Grand Celestial Sword Technique at kung sapat ang paghahanda ay kaya nitong pumatay ng deity sa itaas ng Third Realm Dharma Heaven lalo na si Feng Wuxiang na nasa ikatlong antas lamang. Tiningnan ni Feng Wuxiang si Ming na parang isang pusa na naglalaro sa isang daga at mapanuyang nagtanong kung pakiramdam ba nito ay perpekto ang kanyang lakas at hindi siya makahanap ng butas at ipinaliwanag na ang isang deity ay may espiritu at katawan na lumampas na sa mababang antas isang bagay na hindi kayang maunawaan ng isang ordinaryong mortal. Naglakad si Ming ng isang ikot at tumigil at bumuntong hininga at sinabing hindi niya maintindihan kung paano nabuhay si Feng Wuxiang hanggang ngayon. Kumunat ang noo ni Feng Wuxiang at sinabing malapit na itong mamatay ngunit bago niya ito patayin ay nais niyang tanungin kung kailangan ba nitong alagaan ang mga magagandang babae nito pagkatapos nitong mamatay. Malakas na tumawa si Feng Wuxiang na tila patay na si Ming at maaari na niyang yakapin ang mga babae at tuluyang makapaghiganti. Umiling si Ming at sinabing nakakaawa ang Asher Dragon Emperor na nagkaroon ng ganitong basura at mas mabuting linisin agad ang basura. Bago pa man makakilos si Feng Wuxiang ay pinaandar na ni Ming ang kanyang killing formation at ang buong arena ay nagliwanag at ang makakapal na kadena ng mga simbolo ay lumitaw sa lupa na parang mga baging na gumapang pataas at mabilis na pumulupot kay Feng Wuxiang. Puno ng paghamak si Feng Wuxiang at nagtanong kung sa ganitong maliit na formation ay nais siyang talunin ito at nang tuluyan na siyang mapulupot ng mga kadena ay sa kanya pinaandar ang kanyang banal na lakas at malakas na pinasabog ang mga ito na tila walang kalaban-laban. Malakas na tumawa si Feng Wuxiang at nagtanong kung ano pa ang kaya nitong gawin at sinabing sa unang tatlong atake ay handa siyang magbigay. Bumuntong hininga si Ming at sinabing ilusyon lamang ang kanyang winasak. Nagulat si Feng Wuxiang at natuklasang muling lumitaw ang mga kadena na mas marami pa at kumunat ang kanyang noo at sinabing wawasakin niya ang lahat ng ilusyon. Mariin niyang tinapakan ang lupa at ang malakas na puwersa ay pumasok sa lupa upang wasakin ang pundasyon ng formation ngunit sa halip ay lalo nitong pinaganya ang formation at isang malaking pulang alimpuyo ang lumitaw sa lupa na may napakalaking lakas ng paghigop. Sa harap ng alimpuyong ito ay nagbago ang mukha ni Feng Wuxiang at nagtanong kung paano nito nalaman ang blood draining technique.
Umiling si Ming at ipinaliwanag na ang tinatawag nitong blood draining technique ay bahagi lamang ng blood refining formation at ang nasa harap nito ngayon ay isang formation na sadyang ginawa upang patayin ang mga blood clan. Nais ni Feng Wuxiang na paandarin ang kanyang lakas ngunit natatakot siya dahil anumang lakas ang kanyang ilalabas ay sipsipin ng alimpuyo at kahit hindi siya gumamit ng lakas ay nararamdaman niyang ang mga puwersa sa kanyang katawan ay naghahanda ng umalis. Si Ming ay nakatayo ng nakahalukip-kip at malamig na nanunood at sinabing si Feng Wuxiang ay nagsanay ng Blood Shadow Divine Technique at tiyak na marami ng sinipsip na lakas ng iba ngunit ang kanyang lakas ay hindi dalisay at hindi niya ito tuluyang natunaw at ngayon ay unti-unti nang aalisin ang mga lakas na kanyang sinipsip. Isang pulang liwanag ang lumipad mula sa kanyang katawan at pumasok sa alimpuyo at siya ay sumigaw sa matinding sakit at ang kanyang antas ay bahagyang bumaba. Nang lumipad ang unang pulang liwanag ay parang nabuksan ang kandado ng kanyang katawan at parami ng paraming pulang liwanag ang lumipad patungo sa alimpuyo. Punong-puno ng takot si Feng Wuxiang, ang itinayo ni Ming ay hindi naman gaanong kalakas na formation at dapat ay kaya niya itong labanan ngunit ang alimpuyo ay sadyang tumututok sa kanya at wala siyang magawa at tuluyan siyang napasailalim. Galit na sinabi ni Feng Wuxiang na may mana ito ng Blood Clan at nagmakaawang itigil na ito at ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot. Mahinahong sinabi ni Ming na ang lahat ng kanyang nilamon ay dapat niyang isuka at nagtanong kung ano sa palagay nito ang magiging anyo niya. Galit na sumigaw si Feng Wuxiang at sinabing ititigil na niya ang laban ngunit umiling si Ming at sinabing huli na ang lahat. Yumanig ang alimpuyo at nagkaroon ng napakalaking lakas ng paghigop at si Feng Wuxiang ay tila sumabog at hindi mabilang na pulang anino ang lumipad patungo rito at siya ay naiwang basag ang damit at matanda na naging isang matandang kulubat ang balat at puti ang buhok payat at walang laman ang mga mata at maging ang paghinga ay napakahirap. Itinuro niya si Ming na puno ng kawalang pag-asa at galit. Mahinahong sinabi ni Ming na ito ang tunay na si Feng Wuxiang at ang lakas at dugo ng iba ay hindi maaaring kunin at kailangang ibalik. Sumigaw si Feng Wuxiang na kahit maging multo ay hindi siya titigil at biglang umiyak, nang mawala ang kanyang lakas at tumanda ng ganito ay pakiramdam niya ay wala ng saysay ang buhay at siya ay naging kaawa-awa. Umiling si Ming at sinabing hindi niya ito papatayin. Mapait na tumawa si Feng Wuxiang at nanginginig na naglakad patungo sa gilid ng arena at diretsyong bumagsak. Mataas ang arena at pagbagsak niya ay ang kanyang ulo ang unang tumama sa lupa at agad siyang namatay. Mula sa direksyon ng Five Elements Divine Dynasty ay walang sinuman ang tumayo upang tingnan siya, isang matandang lalaki na walang halaga sa kanila at walang may gustong tumingin. Namatay si Feng Wuxiang at ang buong lugar ay naging tahimik. Dahan-daang humarap si Ming kay Jing at mahinahong nagtanong kung may lakas ito ng loob na makipaglaban sa kanya. Dahan-daang tumayo si Jing at alam niyang kailangan nilang maglaban ngunit may tiwala siya sa kanyang sarili at pumunta siya sa arena at mayabang na sinabing inaamin niyang minamaliit niya ito noon ngunit kailangan pa rin niyang manalo. Umiling si Ming at sinabing kung kahapon ay may 1 o 2% siyang pagkakataon ngunit ngayon ay wala na. Si Jing bilang isang henyo ng Ninja Path ay halos walang nakakalaban sa parehong antas at hindi niya matanggap na hamakin ng ganito kaya malamig siyang suminghal at sinabing ipapakita niya ang tunay na kapangyarihan ng Ninja Path. Dalawang liwanag ang biglang lumabas mula sa lupa, isang puti na kumakatawan sa kanyang mystery body at isang asul na kumakatawan sa kanyang low body, at ang tatlong katawan ay naging isa upang bumuo ng Three Origins Divine Body at isang malakas na puwersa ang biglang lumitaw na tila kayang durugin ang lahat. Ito na ang pinakamalakas na anyo ni Jing at nagtipon ng mga martial god na nanunood at mula nang ipakita ni Ming ang kanyang pambihirang potensyal kahapon at lalo na ngayong may martial throne na siya ay itinuring na siya ng mga ito bilang isang idolo at natural na nais nilang manalo siya. Mayabang na sinabi ni Jing na isang karangalan para kay Ming na mailabas niya ang kanyang pinakamalakas na lakas. Sumagot si Ming na walang espesyal sa pagkatalo nito at hindi siya magmamalaki at sinabing itigil na ang mga walang saysay na salita at umatake na. Malamig nang umiti si Jing at nagtanong kung alam ba nito kung bakit Jing ang kanyang pangalan. Sumagot si Ming na hindi ngunit kung nais nitong sabihin ay handa siyang makinig. Ipinaliwanag ni Jing na sa kanilang mundo ng Ninja Path ay bawat tao ay may likas na talento bago pa man isilang at ang kanyang talento ay ang mirror image. Pagkasabi nito ay biglang nahati si Jing sa 2-4 at patuloy na dumami at sa isang saglit ay ang buong arena ay puno ng kanyang mga imahe at hindi na matukoy kung alin ang totoo.
Lahat ng imahe ay sabay-sabay na nagsalita at sinabing bawat isa ay may kalahati ng kanyang lakas at hamon kay Ming kung paano siya mananalo. Ang malakas na tinig ay nagpayanig sa pandinig ng lahat. Ipinaliwanag ni Jin Shanbai na ito ang mirror image technique ng ninja path na sadyang napakahirap harapin, ngunit kung mahanap ni Ming ang tunay na katawan nito ay kaya niya itong patayin sa isang atake dahil sa sandaling ito ay ang tunay na katawan ni Jing ang pinakamahina at katulad ng mga imahe ay kalahati lamang ang natitirang lakas. Sinabi ni Ming na ito ay tunay na isang malakas na pamamaraan at kung hindi niya mahanap ang tunay na katawan nito ay halos wala siyang pagkakataong manalo. Malamig na sinabi ni Jing na huli na ang lahat upang magsisi at ngayon ay tiyak na papatayin niya ito. Sumagot si Ming na wala itong pagkakataon at tiningnan nito na parang isang bangkay at sinabing ang tinatawag nitong malakas na ninja path ay isa lamang natatanging landas ng martial art sa kanyang paningin. Ginamit ni Jing ang mirror illusion kill at lahat ng kanyang imahe ay mabilis na gumalaw at pinuno ang buong lugar at bumuo ng isang killing formation upang tuluyang patayin si Ming. Sa harap ng magulong mga imahe na tila walang pagkakaiba sa tunay ay nanatiling kalmado si Ming at ang kanyang mga mata ay kumislap ng kakaibang liwanag dahil ginamit niya ang kanyang chi observation eye na kayang makita ang kapalaran ng lahat ng bagay. Kahit ang mga imahe ay nilikha ng isang lihim na sining ay mayroon pa rin silang kapalaran sa kanyang paningin, ang lahat ng imahe ay may malabong asul na usok na hindi matatag at panandalian lamang, ngunit sa gitna ng hindi mabilang na imahe ay isang anyo lamang ang may makapal na kapalaran na may bahagyang abuhing kulay na nangangahulugang ito ay may pangmatagalang kapalaran ngunit may paparating na kamalasan. Agad na natukoy ni Ming ang tunay na katawan nito at sa sandaling ito ay kalahati lamang ang lakas nito at kung matatamaan niya ito ng tama ay madali niya itong matatalo. Malamig na sinabi ni Ming na siya na ito at ang kanyang anyo ay gumalaw at ginamit ang kanyang buong kakayahan sa pagtakas at mula sa hindi mabilang na imahe ay diretsa siyang dumaan. Nakaramdam ng panganib si Jing ngunit wala na siyang panahon upang mag-isip. Isang palad ang biglang damapo sa kanyang likod at isang malakas na puwersa ang pumasok at sinira ang kanyang patong-patong na depensa at nagdulot ng matinding sugat at siya ay sumigaw sa sakit at pinalipad na parang diwata at malakas na bumagsak sa lupa at naglabas ng maraming dugo. Nagulat ang lahat kung paano niya direktang tinarget ang tunay na katawan at kung paano niya ito nakilala dahil maliban sa mga longevity realm na master ay halos walang makapagsabi kung alin ang imahe at alin ang totoo. Malakas na tumawa si Jin Shanbai, ang pagkapanalong ito ay nangangahulugang nakuha ng templo ang 30% ng lahat ng pinag-aagawang teritoryo sa dinastiya, isang napakalaking kontribusyon na maaalala sa buong kasaysayan ng templo. Ang mukha ng Divine Lord ay labis na nagdilim, orihinal niyang nais na gamitin ang isang labanan upang mailabas ang buong lakas ni Jing at madaling makuha ang lahat ng interes, ngunit ngayon ay malinaw na hindi niya nakamit ang kanyang layunin at ang pundasyon ng Four Great Divine Lands ay mas malakas kaysa sa kanyang inaasahan. Si Jing na nasa lupa sa ibaba ng arena ay dahan-daang bumangon kahit malubha ang sugat at tiningnan si Ming na puno ng hindi makapaniwala. Kahit sa sibilisasyong ninja path ay kabilang siya sa nangungunang 10 henyo ng kanyang henerasyon at ang sunod-sunod na pagkatalo kay Ming ay hindi niya matanggap. Nagtanong siya kung paano ito ginawa ni Ming, ngunit sinabi ni Ming na hindi na ito mahalaga dahil natalo na siya. Hindi na nagtanong pa si Jing at tahimik na bumalik na nakayuko, hindi malaman kung dahil sa hiya o dahil sa pag-iisip, ngunit hindi siya pinagalitan ng Divine Lord dahil siya ay isang hiram na henyo. Magalang na sinabi ni Jing sa emperador na sa antas ng Supreme Master ay tiyak na kayang lampasan ng kanyang senior brother ang lahat. Nagtanong ang Divine Lord kung gaano kalakas ito kumpara sa kanya at puno ng paggalang na sinabi ni Jing na ang kanyang senior brother ay nasa antas ng isang Divine Saint Martial Arts Saint sa Tianyuan, ngunit ang mga martial god doon ay hindi makakasagupa kahit isang atake nito at minsan ay personal nitong pinatay ang 3 Sixth Realm Dharma Heaven na Master. Nagulat ang Divine Lord at nagtanong kung talagang kaya nitong pumatay ng 3 Sixth Realm Dharma Heaven at kinumpirma ito ni Jing at sinabing ang kanyang senior brother ay pumasok sa Trial Land at nakamit ang napakataas na posisyon at malayo siya rito. Mahinahong nagtanong si Ming kung sino ang susunod at ang kanyang tinig ay nagbigay ng matinding pressure sa bawat kalahok. Si Zhao Wuji ng Eternal Divine Mountain ay dahan-daang lumabas at kahit wala siyang katiyakan ay kailangan niyang humarap.
Sa totoo ay ang tanging may malaking alitan sa interes sa Immortal Temple ay ang Five Elements Divine Dynasty at Eternal Divine Mountain, samantalang ang laban sa pagitan ng Origin Divine Sea at Tungtian Divine Land ay para lamang sa mga lumang pagkakautang tulad ng pagpatay ng isa sa miyembro ng isa, at ang mga ito ay isa-isang inaayos sa pamamagitan ng labanan upang maging malinis ang lahat at ang matatalo ay magbabayad ng halaga depende sa kaso. Sa madaling salita ay ang pinakamahalagang natitirang laban ay laban kay Zhao Wuji ng Eternal Divine Mountain, at kung manalo si Ming ay halos 20% ng Milua Continent ang mapupunta sa Immortal Temple. Ang mga laban ay sadyang napakahusay at napakaikli at nakalimutan pa ni Bao Buffon na magpusta, ngunit kumpara sa pagkapanalo ni Ming ay hindi na mahalaga ang lahat at tahimik siyang nanunood at sumusuporta at malakas na sumigaw na dapat manalo ito at mariing ikinuyom ang kanyang mga kamao. Bilang isang maliit na tao ay si Ming ang tanging pag-asa ng kanyang buhay. Dahan-daang umakyat si Zhao Wuji sa arena at tulad ni Jing ay dalawang liwanag ang bumaba mula sa kawalan at pumasok sa kanyang katawan, at ang kanyang lakas ay tumaas sa sukdulan at isang malakas na puwersa ang bumalat sa buong lugar na hindi mas mababa kaysa kay Jing at mas malakas pa. Sinabi ni Zhao Wuji na hindi niya inaasahang ganoon kalakas si Ming at minamaliit niya ito noon, at nabanggit na minsan ay narinig niya ito mula kay Jiang Taishan ngunit hindi niya ito pinansin. Sumagot si Ming na ang kanyang pagkakautang kay Jiang Taishan ay saka na niya sisingilin, ngunit nag-usisa siya kung ano ang relasyon ni Zhao Wuji kay Feng Wuxiang na gumamit ng tao upang takutin siya at kung hindi ba ito kabilang sa Eternal Divine Mountain. Ipinaliwanag ni Zhao Wuji na sila ay mabuting magkaibigan at nangako siyang irekomenda si Feng Wuxiang sa kanilang sekta, at sa kanyang palagay ay mas may kakayahan ang kanilang bundok na magsanay ng mga henyo at mas kaakit-akit ito sa mga martial artist, kaya ang pagpili ni Ming sa Immortal Temple ay hindi maganda. Sumagot si Ming na ang templo ay uunlad sa kanyang mga kamay kaya walang saysay ang mga salita nito. Nagkibit ng balikat si Zhao Wuji at sinabing walang saysay ang maraming salita, at sa huli ay lakas pa rin ang magpapas siya, at kahit natalo ni Ming si Jing ay hindi niya ito pinapansin dahil paano makakapantay ang ninja path sa kanyang immortal technique, at ngayon ay ipapakita niya ang tunay na kapangyarihan ng immortal path. Matagal nang nakipag-ugnayan si Ming sa pangunahing teknik ng sibilisasyong immortal, at si Shi Yufei ng Sanqing Sect ay nagbigay sa kanya ng isang kopya ng Free Pure Orthodox Method na kanyang patuloy na pinag-aaralan, at marami nang natutunan, at para sa kanya ngayon ay ang lahat ng landas ay paraan lamang ng martial arts, at hindi siya naniniwalang mas mataas ang ibang sibilisasyon, at sa halip ay tiyak na aangat ang sibilisasyong martial kahit hindi sa kanyang mga kamay ay sa ibang henyo sa hinaharap. Sa paligid ni Zhao Wuji ay lumitaw ang apat na espadang may iba't ibang kulay na dahan-daang umiikot, at isang matalim na diwa ng espada ang bumangon mula sa kanya. Nagulat ang maraming longevity realm na master at sinabing si Zhao Wuji ay isang sword immortal. Kinabahan si Bao Buffon at nagtanong kung ano ito at kung ito ba ay malakas. Ipinaliwanag ni Zhao Xin na ang Sword Immortal ay ang pinakamalakas na sangay ng mga immortal na manlalakbay at nahahati sa tatlong paaralan, at si Zhao Wuji ay malinaw na isang master ng Chi School na gumagamit ng baga upang kumulekta ng Genjin energy at bumuo ng isang hindi nakikitang pamatay na espada, at ang apat na espada ni Zhao Wuji ay gawa sa Genjin energy na may iba't ibang pamamaraan, ngunit may tiwala siya kay Ming na mananalo ito. Agad na nakilala ni Ming ang kanyang paraan at tumango at sinabing ito ay sword energy, at mayroon din ito sa sibilisasyong martial tulad ng Sword Pool Holy Land, ngunit kumpara sa Sword Immortal ay mas magaspang ito at malayong hindi makapapantay. Malamig na sinabi ni Zhao Wuji na may kaalaman ito tungkol sa Immortal Path at nagtanong kung ilang atake ang kaya nitong tagalan sa ilalim ng kanyang sword energy, at pagkasabi nito ay biglang lumipad ang apat na espada at naging walang hanggang liwanag at parang comet na bumagsak patungo kay Ming, napakabilis at napakalakas na ikinagulat ni Ming. Pinuri ni Ming ang kahusayan ng kanyang espada at tumuwid ang kanyang katawan na parang isang espada upang harapin ang malakas na atake. Ang maningning na sword energy ay bumaba mula sa langit na walang kapantay ang talas at kapangyarihan, at ang lahat ng manunood ay tumayo na may pagkabigla sa kanilang mga mukha. Tumingin si Ming sa harapan na tila hindi pinapansin ang liwanag ng espada, at nang malapit na ito ay iniunat ang kanyang kamay at isang formation ang biglang lumitaw sa kanyang palad. Sa tulong ng Rui Robe ay agad siyang nakapagtayo ng isang killing formation, ang Solar Sky Crimson Emperor Killing Formation na kanyang binuo mula sa Solar Sky Crimson Emperor Sword, at ayon sa limang elemento ay sinasakop ng apoy ang metal, kaya ang Crimson Emperor Sword ay siyang tumatalo sa Genjin Sword Energy.
Isang dragon ng apoy ang lumabas mula sa formation at sinalubong ang maningning na sword energy at ang sword energy na ito ay binuo ni Zhao Wuji sa loob ng ilang dekada at may napakalaking kapangyarihan at kung may sapat na matalas na paningin ng isang tao ay makikita nito ang kanyang sword energy ay binubuo ng hindi mabilang na maliliit na metal na alikabok na may matatalas na gilid at kayang samugat ng kalaban ngunit nang sunugin ito ng apoy ay naging likido ito at pumulupot upang maging isang bowl ang pilak na kasing laki ng kamao na bumagsak kay Ming. Sinalo ito ni Ming sa kanyang palad at ang lakas nito ay tuluyang nawala at ngumiti siya at inilagay ito sa kanyang bulsa at sinabing ang ganitong uri ng Xiantian Gengjin ay napakamahal at hindi na siya magpapakumbaba. Natigilan si Zhao Wuji at hindi maunawaan kung paano nawasak ang kanyang malakas na espada at ang mas masakit ay ang kanyang ilang dekadang pinaghirapang Gengjin energy ay tuluyang nakuha ng kalaban isang napakalaking pagkawala. Galit siyang tumitig kay Ming ngunit mahina hong ipinaliwanag ni Ming na ang kumokontrol sa sword energy ay lakas pa rin kaya hindi mahirap wasakin ito sa pamamagitan ng apoy. Mariing suminghal si Zhao Wuji at sinabing hindi espesyal ang pagkakaroon ng martial throne at hinamon itong muli ngunit umiling si Ming at sinabing hindi na kailangan at marahang tinapakan ang lupa. Yumanig ang lupa at ang arena ay biglang tumagilid at sa sandaling mawala ng balanse si Zhao Wuji ay mabilis na idinikit ni Ming ang kanyang palad sa kanyang dibdib na may nakatagong lakas na handang sumabog at kapag pinakawalan nito ay tiyak na malubhang masusugatan si Zhao Wuji. Si Zhao Wuji na handa na sanang gumamit ng isa pang pamatay na pamamaraan ay natuklasang huli na ang lahat, si Ming ay nasa harap na niya at handa siyang saktan anumang oras kaya dahan-dahan siyang nag-relax at sinabing siya ay sumusuko. Binawi ni Ming ang kanyang palad at tinanggap ang pagkapanalo. Nagulat muli ang mga manunood sa pagkapanalo ni Ming at sinabing siya ay isang tunay na henyo ng martial arts at tila anuman ang divine ability o teknik ay pareho lamang sa kanyang paningin at madali niyang nasisira at nagtaka kung ito ba ang pinakabuod ng martial arts. May nagsisiri na iniwan ang landas ng martial arts at pumasok sa antas ng deity at sinabing hindi nila maisip kung gaano kalakas si Ming kung siya ay magiging isang martial god. Ang mga martial god ay matalim na nakatitig kay Ming na parang takot na mawala ito at sinabi ng isa na ang karamihan sa kanila ay nanatili sa unang antas ng martial god sa loob ng maraming taon at alam nilang maliit na ang pagkakataong umangat pa ngunit sa ipinakita ni Ming ay tila muli silang nagkaroon ng pag-asa at sinabi ng isa na ang pagkakaroon nito ng martial throne ay nangangahulugang may malaki itong posibilidad na maabot ang ikatlong antas ng martial god at kung magagawa ito ay isang biyaya para sa kanila. Sinabi pa nila na ang mga martial god ay dapat na pinakamalakas sa mundo at ipinanganak para sa labanan ngunit sa mahabang panahon ay sinupil sila ng mga deity na laganap sa lahat ng dako at tila walang kinabukasan kung hindi magiging deity ngunit ngayong lumitaw si Ming ay tiyak na babaguhin nito ang sitwasyon at lilikha ng isang tunay na landas para sa martial god. Sumang-ayon ng isa pa at sinabing ang mga naunang pumasok sa ikalawang antas ng martial god ay hindi tunay na martial god dahil karamihan ay nagmula sa divine path at hindi angkop sa karamihan ng martial artist at umaasa silang lilikha si Ming ng isang landas na angkop sa lahat ng martial artist upang ang martial god ay magkaroon ng kakayahang lumaban sa deity at maging higit pa rito. Sa sandaling ito ay ang mga pinuno ng Tongtian Divine Land at Origin Divine Sea ay tumango kay Su Beijian at tila may lihim na napagkasunduan at pagkatapos ay ipinahayag ng temple leader na ang Immortal Temple, Origin Divine Sea, at Tongtian Divine Land ay hindi na magpapatuloy ng labanan at nagkasundo na. Nangangahulugang hindi na kailangan ni Ming na lumaban kina Guhao at Jinoo at ang kanilang mga alitan ay tuluyan ng nabura dahil sa totoo ay walang malalaking alitan ang tatlong panig at ang mga ito ay maliliit na hindi pagkakaunawaan lamang na naipon sa paglipas ng panahon. Alam ni Ming na tapos na ang kanyang bahagi at bumaba ng arena at bumalik sa kanyang upuan. Ipinahayag ng tagapamahala na ang laban sa araw na ito ay tapos na at bukas ay magpapatuloy sa antas ng Supreme Master. Pagkasabi nito ay naghiwa-hiwalay ang iba't ibang puwersa ngunit ang Immortal Temple ay pinaligiran ng isang grupo ng mga martial god na humihiling na makipagkita kay Ming. Sa pagkakataong ito ay hindi na sila pinigilan ni Su Beijian at may 50 o 60 martial god na magalang na nakatayo sa harap ni Ming at nagbigay ng malalim na paggalang at kahit si Ming ay isa pa lamang martial dominator ay isa siyang tunay na martial monarch na karapat-dapat sa kanilang paggalang. Mahina hong nagtanong si Ming kung ano ang kanilang nais. Isang martial god ang nagsabing nais nilang sumali si Ming sa Martial God Valley at maging ang temple leader ay nagulat at ang mga malalakas na paalis na sana ay tumigil at tumingin patunay na ang lugar na ito ay may malaking kahalagahan at impluwensya. Nagtanong si Ming kung ano ito dahil hindi pa niya ito narinig.
Nakangiting ipinaliwanag ng martial god na ito ay tahanan ng mga tunay na nagnanais na sundan ang landas ng martial arts, puno ng hindi mabilang na martial god na karamihan ay mga henyo na may sariling pananaw at mayroon silang mga nasa ikalawang antas ng martial god at may ilang malapit ng pumasok sa ikatlong antas. Nagulat si Ming at nagtanong kung mayroon silang nasa ikalawang antas. Kinumpirma ito ng martial god at sinabing ang kanilang lakas ay hindi mas mababa sa 4 Great Divine Lands, ngunit karaniwang tumatanggap lamang sila ng mga henyong martial god at hindi ng ordinaryo o ng mga mahina ang kalooban. Nagtanong si Ming kung ano ang pakinabang ng pagsali. Ipinaliwanag ng martial god na ang mga tao doon ay mula sa iba't ibang puwersa at maluwag ang samahan, ngunit walang alitan sa interes at napakalapit ng relasyon, at ang kanilang layunin ay magsanay ng magkakasama at magtulungan sa paghahanap ng landas ng martial arts. Naintrigue si Ming dahil sa totoo ay hindi siya mas mababa sa sinuman sa kanyang pagnanais na sundan ang landas na ito, at kung mayroon ng ganoong dalisay na lugar ay angkop ito para sa kanya. Idinagdag pa ng martial god na ang lugar ay isang samahan ng pagtutulungan na may sariling akademya at negosyo, at ang akademya ay nangangalap ng mga henyo mula sa iba't ibang lugar na hindi mas mababa sa Immortal Temple, at ang negosyo naman ay pinondohan ng lahat at may kasamang serbisyo ng escort at mga tindahan, at tiniyak na hindi magsisisi si Ming kung sasali siya. Sinabi ni Ming na pag-iisipan niya ito. Nang makitang hindi agad makakapagpasya si Ming ay nagpaalam na ang mga martial god pagkatapos ng ilang salita, at ikinaway ni Su Beijian ang kanyang manggas at bumalik silang lahat sa templo. Pagdating doon ay sinabi ni Jin Shanbai na maganda ang lugar na ito at dapat sumali si Ming dahil makakatulong ito sa kanyang pagsasanay. Nais ni Ming na malaman ang higit pa at nagtanong kung nakapunta na ito roon. Tumango si Jin Shanbai at sinabing noong siya ay martial god pa ay sumali siya roon, ngunit sa kasamaang palad ay iniwan niya ang landas ng martial arts at naging deity, kaya nawalan siya ng karapatang manatili at umiling siya at sinabing napakahirap ng landas na ito at wala siyang katiyakan. Ipinaliwanag niyang ang mga tao doon ay may malapit na relasyon at walang alitan sa interes at tila maluwag ito kumpara sa ibang puwersa, ngunit kapag ang isang martial god ay nasa panganib ay kadalasang tumutulong ang iba dahil pareho sila ng paniniwala, kaya mas malapit pa ito kaysa sa relasyon ng magkakaparehong sekta. Sumang-ayon si Ming at sinabing pag-iisipan niya ito. Ngunit binanggit din ni Jin Shanbai na may kahinaan din ito. Ang ilang malalakas doon ay pumipili ng panig at bumubuo ng sariling grupo para sa pansariling interes, at pinayuhan si Ming na lumayo sa ganitong uri ng puwersa. Tumango si Ming at sinabing nauunawaan niya. Pagkatapos ay nagtanong si Jin Shanbai tungkol sa pinakamahalagang bagay, kung makakapasok ba si Ming sa Supreme Master ngayong gabi para sa laban bukas. Sumagot si Ming na dapat ay kaya niya, at kapag nakamit niya ang Divine Soul ay tataas ng husto ang kanyang lakas at hindi niya masasabing mananalo siya sa lahat, ngunit hindi siya mas mababa sa kanyang mga kalaban. Ipinaliwanag ni Jin Shanbai na sa antas ng Supreme Master ay kailangan lamang nilang labanan ang 5 Elements Divine Dynasty at Eternal Divine Mountain, at may isang laban para sa bundok at 5 laban para sa 5 teritoryo. Tumango si Ming at sinabing nauunawaan niya. Pinayuhan siya ni Jin Shanbai na mag-focus sa kanyang pag-angat at anumang kailangan ay ibibigay ng templo, dahil alam nitong mula sa Martial Dominator hanggang Supreme Master ay kailangan minsan ng tulong ng resources. Sumang-ayon si Ming at umalis ang lahat na iwan siyang mag-isa sa kanyang silid ng pagsasanay. Ang kanyang Dharma Martial Soul ay nakaupo sa kanyang espiritual na mundo, napakalaki at maringal, at isang malawak na puwersa ang namumuo sa loob nito na handa ng magbago. Kasabay nito ay naglabas siya ng napakaraming martial god coins na pumasok sa kanyang espiritual na mundo, dahil ang pag-angat mula sa Martial Dominator tungo sa Supreme Master ay kadalasang nangangailangan ng maraming martial god coins na puno ng lakas ng martial arts upang maging ganap ang Divine Soul, at mayroon siyang mahigit 100 bilyong longevity coins, kaya hindi ito problema at naghanda na siya ng mahigit 1 trilyong martial god coins para sa araw na ito. Nang handa na si Ming ay biglang bumaba ang isang banal na liwanag sa kanyang espiritual na mundo at lumitaw si Su Beijian. Nagulat si Ming at nagtanong kung bakit ito naroon. Ngumiti ang temple leader at sinabing hindi na niya kailangang lumaban bukas dahil sapat na ang kanyang napanalunan para sa templo. Nagtaka si Ming at nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Ipinaliwanag ng temple leader na pumunta ito upang tulungan siyang makamit ang isang malakas na Divine Soul upang sa hinaharap ay mas malaki pa ang kanyang maabot, at sinabing naabot ni Ming ang sukdulan sa bawat antas ng martial arts, kaya nais nitong maabot din niya ang sukdulan sa antas ng Supreme Master. Nagtanong si Ming kung ano ang sukdulan nito at sinabing ito ang lakas ng Divine Soul.
Ipinaliwanag ng temple leader na sa antas ng martial dominator ay mayroon siyang soul force at alam niya ang kahalagahan nito at ang karamihan sa martial dominator ay may soul force na mas malaki kaysa sa pisikal na lakas at sa antas ng supreme master ay ang lakas ng divine soul ay mas pambihira at may maraming kamanghamanghang kakayahan at ang totoo ay mula sa supreme master, martial arts saint, hanggang martial god ay pareho lamang ang kanilang lakas, lahat ay lakas ng divine soul. Alam ni Ming na ang Supreme Master ay bumubuo ng Divine Soul, ang Martial Arts Saint ay nagkakaroon ng Nascent Soul at ang Martial God ay may Divine Form at ang tatlo ay parehong nagmumula sa Divine Soul ngunit magkakaiba lamang ng anyo. Ipinaliwanag ng temple leader na ang mga sinaunang martial artist ay mas gustong tawagin ang mga nasa antas na ito bilang mga dakilang martial artist at ang mga tawag na martial arts saint at martial god ay inangkop lamang upang tumugma sa mga titulo ng deity at ngayon ay sasabihin nito kay Ming ang isang lihim na paraan upang maging isang walang kapantay na supreme master na kakaunti lamang ang nakakaalam.